Mga politiko, lalo na yung mga re-electionist sa 2025 election na identify or nagiging malapit or nagiging kakampi ni na Duterte at saka Kibuloy. Napansin nyo na medyo nagbabago na ang kanilang mga statement. Mukhang ramdam na nilang galit ang taong bayan sa kanilang mga pinaggagagawa. Okay, katulad ni Senador Tolentino. Dati matindi ang kanyang depensa kay Duterte at Kibuloy, pero nung lately nag-iba siya ng statement doon niya sa press conference ng PDP Laban. Hindi siya nagbigay ng comment tungkol sa tinatanong nung isang reporter tungkol sa issue ng drug test. Ay nanindigan yung partido na kay Duterte lang yan, hindi kami kasali dyan. Kaya nga pinipilit ng reporter, kaya nga halos matunaw sa kahihiyan yung reporter. Ewan ko na kung nahiya siya dahil binarabara siya ng mga PDP Laban. Okay, si Robin Padilla, kahit na hindi re-electionist, ramdam na niya galit ng taong bayan. Kahit ang kanyang term hanggang 2028. Ngayon pumapabor na rin siya sa bahalikatan ng exercise. Dati ayaw na makikialam ang Amerika at ibang bansa dito sa atin. O medyo yung kanyang statement, pabago-bago rin. Hindi ko alam, parang nagkahawa-hawa na sila Pabago-bago ng statement. Si Amy Marcos, wala tayong aasahan. Talagang Duterte yan. Kahit nga lumabas na yung every Sunday daw na family reunion ba yan? Or lunch ng mga nakailang pamilya, laging wala si Amy. Nandun ang mga Romualdez, yung kanyang ina na dating First Lady Imelda Marcos, at yung buong pamilya, every Sunday may lunch daw. Hindi sumasama si Amy. Talagang himiwalay na yata sa pamilya, ewan ko ba. So, hindi siya nagbago. Naninindigan pa rin siya sa mga Duterte at Kibuloy. Re-electionist yan. Kaya nga siya bagsak na. Hindi na siya kasama sa top 10 sa mga survey. Malalaglag talaga yan pagka ganyan na kanyang ginawa. Mahirap na makarecover. Isang taon na lang, eleksyon na This coming October, filing na Certificate of Candidacy. Si Bato de la Rosa, nag-iiba na rin ang statement niya. Panay ang pore niya ngayon kay Pangulong Marcos. Okay daw si Pangulong Marcos. Diba? Ayan, nakita niyo, nagbanjo, hindi katulad ng mga unang mga araw, itong grupong ito, yung mga bilyar, yun nga, Tolentino, Padilla, Amy Marcos, saka Bato de la Rosa, talagang kahit anong gawin mo, talagang pabor sila doon. Ay ngayon po, dahil ramdam na nila, galit na ang tao, tagilid sila. Ewan ko kung makaka-recover. Pero ito lang po ang ating warning. Kayo, tayo, na mga butanteng Pilipino, kayo pa rin ang magde-decide sa eleksyon. At yun nga po na sa tingin ninyo ay kasama ng mga desperado na, kasama sa nagpapabagsak kay Pangulong Marcos, naninira sa ating gobyerno, ayaw manindigan sa West Philippine Sea. Huwag nating suportahan yan sa eleksyon. Kasi magsisisi na naman kayo. At pagsisisihan natin pagka kayo naglagay ng mga senador na pro-China, anti-Marcos. Walang gagawin yung mga yan kung hindi siraan na siraan tayo sa international community sa magitan ng paggamit ng social media. Kaya ngayon, ang aking pong analysis at opinion, ramdam na nitong mga senador na ito, galit na ang tao sa kanila. Kaya bahagyang gumigiling, nag-iibang statement. Maging maingat po tayo, ganyan ang laro ng mga politiko. Kung saan silang malakas at nilalakas sila, sasakyan nila. Pag humihina na, iiwanan nila dahan-dahan. Pero pag sila nakabalik sa pwesto, babalikan nila yung dating kulay nila, yung dating kanilang pinaniniwalaan. Guguyuin lang, nilinin lang kayo, pinasasakay kayo lang nitong mga taong ito, kaya maging maingat po tayo. Pag nakilala natin kahit minsan lang ang isang tao, yun na yun. Hindi na ganun kadaling magbago yun. Kung magbabago lang yan, lalo sa mga politiko, meron lang interest. Anong interest? Makakuha ng boto. Makabalik sila sa power. Pag sila'y nakabalik na, babalikan nila yung dati nilang paniniwala at ugali na kailang kakampihan yung kalaban ng gobyerno. Ganyan ng mga politiko. Hindi ko nila lahat, pero maraming ganyan. Kaya huwag palinlang. Maraming mapanlinlang sa panahong ito. Dahil mag-i-eleksyon na. Isang taon na lang, malapit na po. Next week, Mayo na O anong next week? Ngayon pala 30 na. Bukas, Mayo na, di ba? Makalwa, Mayo na. So, isang taon na lang. Sa Mayo ng 2025, eleksyon Ingat lang po tayo. Maglagay tayo ng mga bagong pangalan, bagong muka, may talino, may tapang, may paninindigan para sa Pilipinas, para sa Pilipino. Kahit sino ang maging Pangulo, kahit sinong Pangulo, ang mahalagang may paninindigan para sa bayan. Hindi yung pabor sa China, hindi yung pabor kung kanin-kanino. Kailangan papabor sa majority ng mga Pilipino. Kaya kayo mga OFW,
o mga Pilipino sa abroad. Lalo na pa ngayon, ang plano ng COMELEC ay online voting na. Kahit nasa bahay kayo, social media, makakaboto na kayo. Hindi nyo kailangan magpunta ng embassy o kung saan opisina niyang malapit na nagbabas kayo, nagdireplano pa para makaboto. Hindi na. Gagawin po ng COMELEC ngayon, online voting. Makakaboto na kayo. Kaya kayo yung isa sa malakas dahil milyon-milyon ang mga Pilipino sa abroad na kasali sa national election. Okay? Pati yung mga congressman, local government. Tingnan natin yung mga yan. Baka mamaya pro-China din yan. Lalo na po yung mga local executives sa Central at Northern Luzon na malapit sa West Philippine Sea. Alam ko yung mga yan may paninindigan pero mayroong iba pro-China. Dapat yan huwag na rin mabalik sa pwesto kapag pro-China sila. Dahil itong issue ng West Philippine Sea, Pilipinas at China, matagal po itong labanang ito. Matagal po itong isyong ito. Dahil maninindigan tayo. Kaya nga, hindi lang under Marcos administration, dapat yung susunod na magiging Pangulo ng ating bansa sa 2028 ay yung ilalaban ang West Philippine Sea. Hindi yung pro-China. Kasi pag pro-China ang nailagay dyan, malaki at ang mawawala sa Pilipinas sa property. Yung $billion o $1 trillion business sa West Philippine Sea, dala ng kalikasan, oil at kung ano pa, mawawala yan pagka nakuha ng China. Pag pro-China ang susunod na Pangulo. Kaya after Marcos sa 2028, maghanap tayo ng may prinsipyo, makabayan, may prinsipyo para ilaban ang West Philippine Sea. Yan ang una nating tatanungin sa lahat ng kandidato sa 2028 at ngayon 2025. Ano ba ang kailang posisyon sa West Philippine Sea? Pero huwag tayong pabola. Maaaring ngayon lang sila, kunwari ayaw sa China dahil nahingi ng boto. Ngayon pa lang, kahit malayong eleksyon, kilala na natin mga yan. Huwag nang pabola, huwag na tayong paggamit sa kanila. Madali lang bumaliktad ng mga politiko. Kailangan natin from day one, may prinsipyo. Hanggang sa huli may prinsipyo. Hindi yung politiko, nagbabago lang ang mga pahayag at desisyon pag election day o mag-e-eleksyon na. Kasi nanluloko sa atin, ninilin lang kayo. Pero pagka nanalo, balik na naman yung kalokohan nila. Ingat po tayo, diretso tayo magsalita. Pilipino, kung tunay kang Pilipino, manindigan para sa ating bayan. Hindi lang sa West Philippine Sea, sa lahat ng mga batas na pinapairal at mga batas na dapat gawin. Dapat mawala na yung utang na loob. Dapat mawala na yung puro kaibigan. Dahil wala namang batas na nagsasabing pagkaibigan at utang na loob, may exemption. Wala. No one is above the law. Yan po ang importante na dapat ay maalaala natin. Maging marunong po tayo dahil tumatagal, dumarating ang mga panahon, ang pati panahon nagbabago, pati sistema nagbabago, maraming pagbabago. Ipamana natin sa ating mga kabataan, sa ating mga anak at magiging apo at lahat na siyang may pag-asa sa susunod na henerasyon ng ating kabataan, yung prinsipyo na para sa nakakarami. Hindi yung pang-sariling kapakanan lang, hindi yung pang-sariling interest lang, salot ng demokrasya at development ang pang-sariling galawan.